Ang sampagitan ng ating pambansang bulaklak ay isang magandang alamat. Ang kwento ay nangyari noong bago pa dumating ang mga Kastila. Noong panahon pa ng mga barangay at dato, ang Balintawak at ang Gagalangin ay barangay na magkapit-bahay. Sa pagitan ay may isang matibay na bakod na yari sa kawayan, na tuwing 5 taon ay ginigiba at pinapalit. Ang dato ng Balintawak ay may isang anak na dalaga na walang pangalawa sa kagandahan, maging sa muka at sa pag-ugali. Ang pangalan niya ay Rosita. Wala siyang ina, ngunit mayroon siyang 4 na abay na mga dalaga rin. Maraming umiibig kay Rosita, ngunit ang nakakuha ng kanyang puso ay ang anak na binata ng dato ng Gagalangin na si Delphine. Nakapagtataka kung bakit sila tinubuan ng pag-ibig sa isa't isa dahil ang kanilang mga ama ay mahigpit na magkaaway. Mahal na mahal kita, wag na natin intindihin ang away ng ating mga ama. Makakatakas ka kaya mamaya magkita naman tayo sa dati nating nagpuan na mimiss na kita. At nang isang araw, Pinapalitan po nila ang bako ng mga taga Balintawak, mahal na dato. Magmasid kayo sa mga taga Balintawak habang pinapalitan nila ang bakod. Inuuso po nila ang bako dako sa ating lupain. Nagalit ang ama ni Delphine at sinabing, Sabihin ninyo sa na ibalik ang ninakaw nilang lupa. Ibinalik ko lang kung saan dapat nakalagay ang bakod, kung saan doon nararapat nakalagay ito ayon sa kasulatan ng aking mga ninuno. Kailangan natin bawiin ang ninakaw nilang lupa. malapit na ang digmaan ng madapuan ng misteryong sakit ang ama ni Delphine at kinailangan pumalit ni Delphine bilang general ng barangay at maging pinuno ng digmaan. Nalaman ni Rosita ang nangyari at siya'y nag-alala. Nag-aalala ko kay Delphine, batang-bata po siya at walang pa siya alam sa mga digmaan. Kailangan ko siya kusain para iwang ang laban. Nahuli na ang lahat at kinabukasan ay ang digmaan. Ang kapuspalad na Delphine natadtad ng sugat at madaming dugo ang nawala sa kanya. At bago siya nahugutan ng hininga, hiningi niya sa kanyang kawal na ilibing siya kung saan sila na Rosita laging nakikita. Ilibing niyo ako kung saan kami laging nagkikita ng aking irog. Nalaman ni Rosita ang nangyari at siya'y nagkasakit, ngunit wala ni sino man ang nakapagpagaling sa kanya. Malapit na siyang mawala, hiningi niya sa ama niya na, Ilibing niyo ako kung saan inilibing si Delphine. Maraming taon ang nakalipas. Ano yan? Ano yan? Sumpa kita. Sumpa kita. Ang mga tao ay hindi nahirapan sa paghuhukay, pero nadagdagan ang kanilang pagtataka nung nakita nila ang 2 puno ay nagmumula sa 2 magkalapit na kalansay. Kasasayang ng 2 kapos, palat sina Delphine at Rosita ay matagal na. Seems legit. Ang kwento ay nagsalin-salin sa maraming bibig. Ang sumpa kita sa pandinig ng ibang tao ay naging sampagita.